Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Monday morning here in Houston, Texas. April 28. Malapit nang matapos ang April. The Lord willing. Thank you, Jesus, for a new day. Panibagong umaga na kami ay makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. It's Monday morning. Praise God. At kanyang kabutihan. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po. At kami ay nakaraos sa buong linggo at ngayon ay panibagong linggo na naman na kami ay nakapagpuri sa iyo. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. Thank you, billions of angels of the Lord, God Almighty, na nag-ingat sa amin sa araw-araw. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. God is good all the time. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in the name of Jesus. Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay April 28, 2025. At Lunes ngayong umaga. Lunes ng umaga dito sa Houston, Texas. Welcome Facebook viewers, joiners, viewers, and YouTube viewers. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo, fresh from the bed. Ayan, meron akong bagong coat, no? Overall, nagpabili ako kay Tito Bryant ng ibang kulay. Kaya ito ang available na kulay. Thank you, Lord. Kasabi ko, oh, praise God sa provision dahil marami akong blue na mga damit. Kaya bago. Thank you, Jesus. Sunod ay ibang kulay naman. Yellow, green, or other colors. Okidoki. So, welcome dito sa ating live. At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo.
tayong mapatatag sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesus. So, tayo ay nasa Epesos na, mga ka-Team Jesus. 4:26. 4:27. Ngayon ay 4:28-25. Okidoki. Nasa na ang inyong mga ano ba to? Ang inyong mga Biblia. So, dito tayo, last Saturday, ano ang mensaheng nais iparating? Ano ang mensahe? Okay. So, ang mensaheng ipinarating ng banal na Espiritu sa ating nung nakaraan ay yung panalangin ni Pablo sa mga taga Efeso, na sila ay mabigyan ng Panginoong, ng banal na Espiritu ng karunungan at kaalaman upang maintindihan nila ang katotohanan. At tinuro din sa atin yung tungkol sa otoridad ni Panginoong Hesukristo na lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga namumuno, sino-sino pa man yan, hari at sino pa man, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan o ng otoridad ni Panginoong Hesukristo. Yan ang itinuro sa atin. Kaya no other way to Jesus, no other way to God the Father but to Jesus alone. Maaring mayroong ibang paraan kung paano kang nakakilala kay Panginoong Hesukristo. Yung message kahapon ni Pastor Matt sa Cornerstone Church, no? Maraming paraan kung paano ka nakakilala kay Panginoong Hesukristo. Maaring nakakilala ka kay Panginoong Hesukristo dito sa ating Bible study sa Team Jesus School of Faith. At maaring nakilala mo si Panginoong Hesukristo sa itong taong ito, nakilala niya si Panginoong Hesukristo doon sa prisuhan. Okay, itong batang ito ay nakilala niya si Panginoong Hesukristo sa kanilang Bible Sunday School o saan pa mang paraan na nakilala natin si Panginoong Hesukristo. Subalit, isa lamang ang paraan upang tayo ay makarating sa Panginoong Diyos Ama at siya lamang, walang iba kundi si Panginoong Hesus lamang. Kaya yan. So, ang kanyang otoridad. So, dito tayo sa chapter 2. Oh, mahaba ang chapter 2. Verses 1 to 22. Subuin natin to para tuloy-tuloy ang mensahe niya. Binuhay kayo kasama ni Kristo. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sapagkat kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit napakamawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama si Kristo. Hallelujah. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama si Kristo.
para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, nailigtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Yan. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Praise God. Okay. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Alalahanin niyo ang kalagayan ninyo noon bilang mga hindi Hudyo. Ipinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay nasa laman lang. Alalahanin niyo rin na noon ay hindi niyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namuhay kayo sa mundong ito na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay nasa kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dugo ni Kristo. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pag-iba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan, kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayon, isang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winakasanan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kayong mga hindi Hudyo at hindi na mga dayuhan, kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaysana ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon niya ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali
ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo kung saan nananahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito, sa mga salita mo. Buksan mo ang aming mga isipan, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang nais mong iparating, at ito ay aming itago sa aming mga puso upang magamit namin sa araw-araw habang kami ay patuloy na lumalakad sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So ano ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu dito sa atin? Kayo ba ay nandiyan sa inyong mga Biblia? Hindi ko nakikita yung iba na nagpo-post diyan sa kanilang mga Bible verses, sa kanilang mga Biblia. Hindi ko nakita. Nasa na ang inyong mga pagpo-post diyan? Requirement natin yan, Team Jesus. Okay. So, binuhay kayo kasama ni Kristo. So, ipinaliwanag dito ni Pablo sapagkat ang mga Efeso, ang mga taga-Efeso, hindi naman yan sila mga Hudyo. Sila ay mga hintil na kagaya natin. So, yung mga hintil na yon, tayo ay isa tayo sa mga hintil, no? Isa tayo sa mga hintil na nang dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. So, sinabi dito na noong unang panahon, noong dating hindi pa tayo binago, hindi pa natin nakilala si Panginoong Jesucristo. Tayo ay nakaugnay tayo, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. So, namuhay tayo ng nasa mundo. Kung ano yung mga nasa mundo, ganoon ang ating mga buhay, di ba? Oh. At tayo ay sakop sa kapangyarihan ni Satanas. Subalit, nung tayo, nang dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, sinabi diyan sa 4, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay, so mga patay tayo nung tayo ay wala pa kay Kristo, mga patay tayo. Tayo ay nabubuhay ayon sa galaw ng mundo. So kung tayo ay wala pa kay Kristo sa panahon na yon, para tayong mga patay na buhay, zombies ang tawag sa atin noon, sapagkat mga patay tayong itinuring ang ating mga espiritu ay mga patay sapagkat tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Subalit, dahil sa kaawaan ng Diyos Ama at sa kanyang pag-ibig, kaya John 3:16, ay isa tayo sa pinili ng Diyos Ama upang mabago ang buhay natin sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. So, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Panginoong Hesukristo at ang kanyang muling pagkabuhay, tayo na mga patay nang dahil sa kasalanan natin na makamundo, no? Ay nang tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, nang kinilala natin at sinasabi natin na nagpabaptismo tayo sa tubig at sinasabi natin, tinatanong tayo, do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes. Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes. Are you ready to be baptized in water? Yes. Oh. Tinilikuran mo na ba ang iyong mga kasalanan? Yes. Okay. I-submerge ka na sa water. Yan, no? So, ang pag-submerge natin sa water, sa baptism, yan ay nangangahulugang mula tayo sa pagiging patay ng dahil sa kasalanan ng mundo, ay muli tayong nabuhay kagaya ng pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo. So, ang sabi diyan, muli tayong nabuhay, no?
Ginawa niya ito, yan ay nasa 7. Ephesians chapter 2 verse 7. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So tayo, nang dahil sa pakikipag-isa na natin kay Kristo, tinanggap natin si Kristo, nagpa-baptismo tayo sa tubig, nang muli tayong inahon doon sa pag-submerge natin sa tubig, inahon tayo ay muling nabuhay kasama si Kristo. At natanggap natin ang pangako ng Diyos Ama, ang kanyang banal na espiritu na naging silyo na tayo ay anak niya at pagmamay-ari tayo ng Diyos Ama. So, ganun kahalaga ang baptism, no, sa ating mga ka-Team Jesus. At ginawa ng Diyos Ama ito upang sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan. Time will come yung mararanasan natin ang unmeasurable, ibig sabihin nun, uncomparable na mga pagpapala na ibibigay ng ating Panginoong Diyos Ama sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. So, ang sabi dito, hindi ito ang ating pakikipag-isa kay Panginoong Hesukristo ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang sabi dito, nasa Ephesians chapter 2 verse 8. Dahil sa biyaya ng Diyos ay nailigtas kayo dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay. So, Ephesians 2 verses 8 to 9. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, hindi ito nakasalalay sa mga mabuti nating gawa, not by our good works. Oh, sabi dito sa English, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Oh. So, itong ating kaligtasan ay hindi natin ginawa. Ako ay maging mabuti, ako ay maging mahinahon, ako ay magkaroon ng kapayapaan, ako ay maging generous, nang sa ganoon ako ay mailigtas. No! Ang kaligtasan na libre na ibinahagi ng Diyos Ama, ibinigay ng Diyos Ama sa John 3:16, ay nang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, at ito ay libreng regalo. Regalo ito ng Diyos Ama. Na ibig sabihin ng regalo, libre. May regalo ba na binabayaran mo? Hindi mo binabayaran yung regalo na yan. Kaya nga, regalo, gift, present. Oh, present, libre. Ngayong umaga ay panibagong regalo ito ng Diyos. Present. Kaya nga, we have to be grateful. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Father God. Ako ay muling nagising at panibagong umaga na naman, ligtas sa anumang kapahamakan. Nagising ako na maayos ang aking pagtulog. Wala ako sa ospital, naka-oxygen. Salamat po sa bagong araw, sa bagong umaga. Salamat po, Lord Jesus, sa pag-iingat mo sa akin, sa aking pamilya, Holy Spirit. Kasi regalo yan, hindi natin binabayaran yan. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? Not by our good works. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa
para walang maipagmalaki ang sinuman. So wala tayong maaring maipagmalaki kung bakit tayo ay nailigtas, kung bakit tayo ay naging mga Kristiyano, kung bakit tayo ay naging tagasunod ni Kristo. Ito ay nang dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, nang dahil tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, naniwala tayo. Yun ang faith. Kahit hindi natin nakikita si Panginoong Jesucristo ng personal, at hindi rin natin nakikita ang mga himalang kanyang nagawa. Kaya nga, yung ang sinasabi natin, we fix our eyes not on the things that we can see, but on the things that is unseen. Yung mga hindi nakikita, sapagkat ang mga nakikitang mga bagay dito ay temporary lamang, subalit ang mga bagay na hindi natin nakikita, yon ay eternal. Yan ang kahulugan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo kahit hindi natin nakikita. No? Hindi natin siya nakikita, hindi natin nakikita ang kanyang mga ginawang himala. Subalit tayo ay naniniwala sa kanya. At ang ating pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ang patotoo na siya ay buhay, naging himala tayo na nagbago. Himala yan ah. Wow! Itong mamatay tao na ito, itong drug addict na ito, itong kriminal na ito, itong drug pusher na ito, nagbago, himala. Of course, ito'y isang milagro o himala na ang isang tao ay nagbago at nakilala niya si Panginoong Jesucristo nang dahil sa pag-ibig at kaawaan ng Diyos Ama. So, hindi niyo ba napapansin na bumabalik ang mga pagtuturo na ibinabahagi ni Pablo sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang bahagi ng katawan ni Kristo, ay bumabalik dito sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kaawaan. Ang John 3:16. Doon bumabalik, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa mundo, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, at kung sino man ang maniniwala niya sa kanya ay di mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So balik tayo, doon bumabalik ang lahat ng mga pagtuturo, no? So alam na natin na si Panginoong Jesucristo ay pumarito dahil pumarito upang maging sacrificial offering, no? Nang dahil sa kanyang dugo ay naligtas tayo, nalinis tayo. Dati na tayo ay malayo sa Diyos, tayo ay malapit na. No? Ang sabi dito sa verse 13, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na, malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Na alam natin na ang dugo ni Kristo ang siyang nagpalinis sa ating mga kasalanan upang maiugnay tayong muli, no? Maiugnay tayong muli sa ating Diyos Ama. Ang ating Diyos Ama, mga ka-Team Jesus, ay banal. Banal ang Diyos hindi tayo pwede. We are not worthy nang dahil sa ating mga kasalanan. So, kailangan ng atonement. Sabi dito, at dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo. Okay. So, we are, kailangan ng atonement o kaya dugo na kailangan, kagaya ng, di ba, alam na natin yun na kagaya ng mga Israelita. Dati sa kanila ay
bumibili ang mga manghihirap, ay bumibili ng mga kalapati, ang mga mayayaman na may kaya ay bumibili ng mga oxen, mga karniro, ganyan, para maging sacrificial offering nila sa kanilang mga kasalanan. Yon ang ginawa ng lumang tipan. Pero ngayon, kaya nga sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo, ay natibag ang pader na yan, yung pader na yan ng lumang kautusan sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng mga dugo ng hayop, ay malinis na palinis tayo, napalinis yung mga Israelites na kanilang panahon. Subalit, pagdating ni Panginoong Jesucristo, yung pader na yan ay nabuwag, naputol. Ang mga hindi Hudiyo na sumusunod doon sa kautusan na yan, ay naputol nga ang pader, so hindi na sila sumusunod ayon sa kautusan. Hindi na sila nagsakripisyo ng mga, kung ikaw ay Kristiyano na nasa Israel, kung Hudiyo ka, Christian Jew ka, hindi ka na nagsakripisyo o bumibili ng mga hayop, mga kung anong-anong hayop na kailangan mo ng dugo, upang sa ganoon ay malinis ka. Pero ang mga Jew na hindi pa rin naniniwala kay Panginoong Jesucristo, na hanggang ngayon sila pa rin ay naghihintay sa Mesiya na darating, sila pa rin ay nasa ilalim ng kautusan. Kaya sila pa rin ay nagsasakripisyo ng mga hayop upang patayin, at yung dugo ng hayop na yun ang maging atonement o kaya bilang kapalit ng kanilang mga kasalanan upang malinis sila. Subalit tayo, na kahit tayo ay hindi mga Hudiyo at hindi mga tuli, o maaring hindi kayo tuli, no? Kung tayo ay na kay Kristo na, hindi tayo sumusunod doon sa pamantayan o kautusan ng tao na magsakripisyo kayo, no? Tapos na yon. At si Panginoong Jesucristo ang naging sacrificial offering, ang kanyang dugo, ang naging atonement o ang panlinis sa ating mga kasalanan upang tayo ay maging malapit sa Diyos Ama. Sapagkat ang Diyos Ama ay holy. Holy siya, banal ang Diyos. At walang kahit na sinong pwedeng lumapit sa Kanya kung hindi tayo karapat-dapat, sapagkat tayo ay mamamatay. Pero nang dahil kay Panginoong Jesucristo at nang dahil sa sakripisyo ng kanyang dugo, tayo ay nalinis at tayo ay muling nagkaroon ng access, o kaya nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos Ama. Sabi dito kagaya ng isang gusali. Ang mga gusali, kung gagawa tayo ng bahay, mayroong pundasyon yan. So ang mga haligi diyan, sabi ni Pablo, ay haligi ay ang mga propeta, ang mga apostol, ang mga disipulo, yun ang mga haligi. So balit ang pundasyon, ang kabuuan ng gusali na yan, ang pundasyon ng gusali na yan, ay si Panginoong Hesukristo. So, ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang pundasyon, so yung gusali na yun ang naging templo ni Kristo. Tayo yun, ang ating katawan ay templo ni Panginoong Jesucristo, ang templo ng banal na Espiritu. At anong pundasyon mayroon tayo upang tayo ay maging templo ng banal na Espiritu? Ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na siya ay nagpakatawang tao, siya ay Diyos na nagpakatawang tao, siya ay pinatay at muling nabuhay. So yan ang pananampalataya natin dito sa Team Jesus. Si Kristo ay Diyos na nagpakatawang tao,
the Word became flesh. Siya ay isinilang, siya ay pinatay at muling nabuhay. Yan ang ating pinaniniwalaan dito sa Team Jesus. Yan ay naaayon sa salita ng Diyos. So, ang pundasyon ay si Panginoong Jesucristo. Ang pundasyon ng gusali na yan ay si Panginoong Jesucristo. At dahil tayo ay kasama sa gusali na yan, so tayo ay kabahagi ng gusali na yan, kabahagi ng templo na yan. At kaya nga sinasabi natin, we are the body of Christ. Tayo ang kabahagi. Body of Christ tayo. Hindi lang tayo nag-iisa, kundi marami pa tayo. Ayan, kayo. O maaring sa ibang mga churches, basta ang kanilang itinataas ay si Panginoong Jesucristo at wala silang ibang pinagbabatayan ay ang salita ng Diyos. So they are part of the body of Christ. Pero kung ang kanilang pinagbabatayan ay ang kanilang mga leaders, ang sinasabi ng kanilang mga leaders, ang sinasabi ng kanilang mga head na ganon, hindi sila part of body of Christ sapagkat ang leader natin ay si Panginoong Jesucristo lamang at walang iba. Ang ating leader, kung ang mga tagasunod ay walang ibang tinitingnan at sinusunod, kundi ang kanilang leader. Kung anong sinasabi ng leader, ito ang ginagawa sa halip na ano ba ang sinasabi sa salita ng Diyos. So yan ang sinasabi natin, ang ibig sabihin noon, ang tawag noon ay kulto. Kapag tayo ay hindi na masinusunod pa natin ang sinasabi ng namumuno ng isang pangkat na yan, kaysa kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, yan na ngayon ang itinuturing nating kulto. Sapagkat malalaman natin kung ang isang pangkat na ito ay naaayon sa salita ng Diyos o totoong body of Christ, kung ang kanilang sinusunod ay ang salita ng Diyos lamang at hindi ang mga palisiya at ang mga bylaws ng simbahan sa halip na ano ang nakasaad sa salita ng Diyos. So, nagiging kulto yan. Kaya, be careful kayo sa pinupuntahan ninyong mga churches. Dahil kung itong mga churches na yan, ang sinusunod nila ay ang sinasabi ng kanilang pastor, kaysa sa sinasabi sa salita ng Diyos, o malis kayo dyan sa mga church na yan, sapagkat sila ay mga kulto. Kung ang leaders na natin ang ating sinusunod, sa halip na ang sundin natin ay ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo dyan, mga ka-Team Jesus. Okay? Pinaalala sa akin ng banal na espiritu. Doon sa Canada, nagkwento si Tito Brian, doon sa Canada, kahapon yata o the other day, nag-celebrate daw sila, saan ba yun? Sa Vancouver. Nag-celebrate daw sila ng Lapu-Lapu Day. O, naalala ko tuloy, pinaalala ng Holy Spirit sa akin. Ang mga Pilipino ay mahilig talaga sa maraming celebrations. Kaya naisip ko, itong mga Pilipino talaga, kung tayo ay nasa mundo, tayo ay parang mga taga-Galatians. Ang mga Galatians, marami silang mga celebrations. May mga araw na celebration, week celebration, mayroong mga month celebrations, may mga yearly celebrations, no? Di ba naalala niyo ang Galatians? Sinasabi ni Pablo yun, na kayo, ang dami ninyo mga celebrations. May araw, may buwan, may linggo, may taon. Ngayong ang focus dapat natin ay ang celebration ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo na nagpapaalala sa atin na nang dahil sa kanyang dugo ay tayo ay muling nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa Espiritu at maiugnay, mapalapit sa Diyos Ama. Yun dapat ang celebration natin, hindi yung ang daming celebration.
Yun sa Vancouver, ang nangyari ay nag-celebrate daw sila ng Lapu-Lapu Day. Mga Pilipino sa Vancouver at nagkaroon sila ng parang street food festival. Oh, street food festival. Doon, maraming mga Pilipino. May isang Canadian na napasukan ng masamang espiritu, sumakay sa kanyang sasakyan at ano ba yun? Yung sinasagasaan niya ang lahat ng nandun sa kalsada na yon, sa kalye na yon, dahil yung kalye na yon ay isinarado dahil sa festival. Oh. Pumasok siya doon sa festival na yon at sinagaan niya yung lahat ng mga nandoon sa kalsada na yon. 11 na mga Pilipino ang namatay at maraming mga nasugatan. See? Yan natuloy. Wala ang presensya ng banal na espiritu dahil kung tayo ay nasa kay Kristo, hindi na tayo nag-join dyan sa mga festival na yan. Wala yan sa Biblia Bakit tayo nag-join? Tayo lang ang gumagawa. Tao lang ang gumagawa ng mga ganyang mga festivals, mga day of ganito, mga day of ganyan, mga Pilipino, kahit buong saan pa manglupalop ng daigdig, ang daming mga day of ganyan, parang mga Galatians. Tingnan ninyo, anong nangyari? Namatay yung 11 na mga yun, nang dahil lang sa ganyong aksidente, nang dahil lang sa ganyong sitwasyon, nasayang ang kanilang buhay. No, nasayang. Kayo dyan, maaring isa kayo dyan sa mga nag-a-attend ng mga prosesyon, ng mga festival at kung ano-ano. I rebuke you. Kung kayo man ay itinuturing man ninyo ang inyong mga sarili ng mga Kristiyano, may the wisdom of the Holy Spirit be upon you, na hindi kayo mag-join na kung ano-anong mga festival dyan, sapagkat wala yan sa Biblia. Nakabatay tayo sa bagong tipan. Yung lumang tipan, yun ay para sa mga Hudiyo. Ang kanilang mga festival ay para sa mga Hudiyo yon. Tayo ay hindi mga Hudiyo, tayo ay mga Hintil. Na nasa lumang tipan tayo, mga ka-Team Jesus. Sa bagong tipan, sa Old Testament, yun ay sa mga Hudiyo. Kaya nagkakaroon sila ng mga ganyan, Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover. Sa kanila yon, mga Hudiyo yun. Tayo, hindi tayo mga Hudiyo. Hindi tayo nagsiselebrate niyan. Ang mga Kristiyanong Hudyo na dito na sa bagong tipan, walang mga kung ano-anong mga celebrations. Bakit? Wala ba yan sa salita ng Diyos? Wala ba yan sa Biblia? Tayo lang naman yan gumagawa. Ang tao lang, di ba sinabi na natin, ang taong gumagawa niyan para magkaroon ng pera. Business yan Ayan, malapit na naman ang Mother's Day celebration. Anong nakikita natin dyan sa televisions? Anong nakikita sa Facebook? Mga advertisements. Yan ay gawa-gawa ng mga negosyante para sa ganoon ay mabenta na naman yung kung ano-anong mga ginagawa nilang mga produkto para regalo sa nanay mo, regalo sa ate mong may asawa na, may mga anak na, regalo sa ganyan. Ang tanong, sa mga bagay na yan ba, ay nakikilala nila si Panginoong Hesukristo? Hindi. Wala. Ang celebration, tingnan ninyo, ang Lapu-Lapu Day, sino ang kanilang pinapakilala? Sino ang kanilang pinaalala? Sino ang kanilang sineselebrate? Si Panginoong Hesukristo ba? Hindi. Si Lapu-Lapu. Sino si Lapu-Lapu? Gayong siya naman ay tao. Bakit natin siya celebrate? Sa Pilipinas, halimbawa, ayan, maraming mga holiday, Bonifacio Day, Rizal Day,
kung ano-anong day, yan ay secular. Hindi natin yan ino-oppose. Pero bilang tayo, ang mga Kristiyano, we do not celebrate those celebrations. Ang sineselebrate lang natin ay si Panginoong Jesucristo. Diba? Sabi ni Pablo, wala nang halaga ang mundo. Maging siya ay wala ring halaga. Ang mahalaga lang ay ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Panginoong Jesucristo. Yun ang mahalaga. Yun ang dapat nating i-celebrate sa pamamagitan ng tinapay at bino. Bread and wine. Yan ang ating i-celebrate. So, ano nangyari doon sa mga buhay nila? Nasira ang kanilang mga buhay. Mga Pilipino. Maaaring ang mga Pilipino na yun ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano, subalit hindi pinag-aralan ang salita ng Diyos. Mga Kristiyanong walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Mga Kristiyanong mangmang. Kaya nga ang sabi sa salita ng Diyos, my people perish because of lack of wisdom. Kulang tayo ng karunungan sapagkat hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kontento tayo sa kung anong naririnig natin sa pastor, kung anong naririnig natin sa pare, yun lang. No, that is not enough. Kailangan araw-araw nating pag-aralan. Kaya nga mayroong Bible study na series siya tuloy-tuloy upang ang ating pananampalataya, ang ating pagkatuto sa salita ng Diyos ay tuloy-tuloy rin. Hindi yung dito lang tayo, no? Kundi tuloy-tuloy at magiging konkreto, may kaugnayan sa isa't isa ang ating pinag-aaralan at matuto tayo sa salita ng Diyos. So, anong nangyari? Namatay. 11 ang namatay, mga Pilipino. Nang dahil sa walang saysay na festival, nang dahil sa walang saysay na celebration. Lisin sana kung ang kanilang mga buhay ay namatay, namatay sila ng dahil sa kanilang pagpunta doon sa mga terrorist countries, doon sa mga communist countries, at tinuro nila ang salita ng Diyos, binahagi nila ang salita ng Diyos, nagbigay sila ng mga Biblia na kung saan sa pamamagitan noon ay dinakip sila ng otoridad dahil bawal ang magdala ng Biblia, bawal ang mag-share sa Christian Word, sa Word of God. Ang paratang sa kanila ay kamatayan. Yun! Ang kamatayan na yun ay may halaga sapagkat ginamit nila ang kanilang buhay, na sinakripisyo nila ang kanilang buhay upang makilala ng lugar na ito, ng bansang ito, si Kristo, sapagkat sila ay mga communist. So, namatay, binuhis nila ang kanilang buhay ng dahil sa Gospel of Christ, Gospel of Jesus Christ. Yan ang worth na kamatayan na yan. Subalit kung tayo ay mamatay lamang ng dahil sa mga ganyong mga festival, mga ganyong mga celebration at isa tayo doon na sa nasagasaan, walang kwenta ang ating buhay, walang kwenta ang ating kamatayan. Sisingilin tayo ng Diyos dyan pagdating ng panahon. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa Diyos. At itatanong ng Diyos, ano ang nagawa mo doon sa lupa para sa akin? Ano nagawa natin? Bakit ka namatay? Namatay ako kasi nag-celebrate ako doon sa festival, nagkaroon ng street food, kain dito, kain doon, bili doon, bili dito, ay, patay na. See? Kung tayo ay namatay dahil nagsilbi tayo kay Panginoong Jesucristo, naging buwis, ibinuwis natin ang ating buhay ng dahil sa Kanya, yan ang mahalagang kamatayan. Yan ang kamatayan na may silbi o may halaga. Subalit kung ang kamatayan natin ay dahil sa sarili nating gawa, walang silbi, ang kamatayan na yan.
Tandaan natin ayon sa Ephesus chapter 2 verses 8 and 9, no? Dahil sa kaawaan at pag-ibig ng Diyos Ama, ay nailigtas tayo, nakiisa tayo kay Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa gawa natin upang walang maaring magmayabang, kundi ito'y sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sa makatuwid, gamitin natin ang ating mga buhay para sa Kanya. Dahil it is by God's grace that we are saved, not by our good works, so that no one can boast. So dahil tayo sa kaawaan ng Diyos Ama, nang dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, isa tayo sa Kanyang mga pinili, sa dami-dami ba naman ng tao sa mundo. Praise God! I am so blessed. I am highly favored na isa ako sa pinili mo, Panginoong Hesus, upang makilala ka, upang matanggap ka, upang tanggapin ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah! So, gamitin mo ang aking buhay. Ipagamit natin ang mga buhay natin kay Panginoong Jesucristo para kung tayo man ay mamatay, ang ating pagkamatay ay may halaga dahil ito ay namatay tayo nang dahil sa ating pagsisilbi sa Diyos kay Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat sapagkat nandiyan ka upang kami ay turuan, upang kami ay matutong muli. Mas mapalawak pa ang aming pananampalataya kay Kristo. Holy Spirit, maraming salamat po sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa pagpapaalala mo sa amin na sa pamamagitan ng kaawaan ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, kami ay nabigyan ng pagkakataon na muling maiuugnay sa Diyos Ama sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dati kami ay malayo sa Diyos, pero ngayon, nang dahil kay Panginoong Jesucristo, nang dahil sa Kanyang dugo, kami ay malapit na sa Diyos Ama. Thank you so much, Father God. Utang na loob namin sa inyo ang aming mga buhay. Ang aming pagbabago ay nang dahil sa iyo, Diyos Ama. Gamitin mo ang aming mga buhay upang ito'y maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian, Panginoong Jesucristo. Gamitin mo kami, ang aming mga buhay, ang aming mga skills, ang aming mga gifts na ibinigay niyo upang marami pang mga kaluluwa ang makatanggap kay Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas at makapagsilbi sa iyong kaharian, Diyos Ama. Hallelujah. Yes, Lord. Convict our hearts, Holy Spirit, to do what is right in your sight, according to your word, according to the word of God. Thank you. Thank you sa iyong kaawaan, Diyos Ama. Thank you sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Nandito ang aming mga buhay, aming inaalay sa iyo. Use us for your purpose and your glory. Gabayan mo kami. Time is running short. Tulungan mo kami na maging agresibo kami sa pagbabahagi sa mga salita, sa pagbabahagi ng libreng kaligtasan, maging sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, maging sa aming mga office workers, upang makilala nila, malaman nilang kami ay may Kristo, na ang nasa aming mga puso ay ang banal na Espiritu. Lord, pinanalangin ko kung sino-sino man dito ngayon, ang hanggang ngayon ay hindi pa nabaptismo sa tubig. Panginoon, patawarin mo po sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Lord. Lead a way, make a way for them. Na sa madaling panahon, ay sila po ay mabaptismo sa tubig upang matanggap nila ang kabuuang silyo mo
bilang mga anak niyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Let it come to pass for God's purpose and glory. Pagtibayin mo ang bawat isang nandito, pagpapalain mo po, anuman po ang kanilang mga prayer request. Let it come to pass, Father, in the name of Jesus. I agree with their prayer request, Lord. Anuman ang kanilang mga kahilingan sa mga puso nila, Father, let it happen for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Lahat ng ito ay lahat ng pasasalamat at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Success ang ating Bible study. To God be the glory. Kaya ayan mga ka-Team Jesus, gamitin natin ang ating mga buhay para sa kapurihan ng Diyos Ama. Huwag yung kung ano-anong mga festival, ano-anong mga gino-join na ninyo dyan na wala sa salita ng Diyos. Hanggang sa muli, Jesus loves us at huwag natin kalimutan na pagpalain natin si Sis Abigail sapagkat siya ang pinili ng Diyos ng Holy Spirit para pagpapalain natin sa linggong ito. God bless us all and Jesus loves us.